Good day. Balikan natin yung design of one-way slab. Fixing the issue of the average length, no? Ng span. So, kung mapapansin natin dito, sa dalawang type of system ng stubs natin dito, meron tayo kasing part ng interior span, may end span. No? Kung more than 2 spans yung ating system, no, may end span tsaka interior span. Tapos, meron naman tayong case like two spans lang. So, paano magiging independent yung ating design of one-way step calculator? So, inayos ko siya na magiging fit para sa kanilang lahat. Like, itong parameters area natin is wala namang nabago. Nadagdagan lang ng ganitong portion. No? Bakit? Kasi, di ba, kapag nagde-design ka, for example, ng two spans, so you have L1 and L2. So, ang deflection ng slab sa one-way slab, for example, you are designing this left span, is this deflection. Therefore, yung number 1 is WL1 squared over 14. Take note of this, L1 squared, meaning yung length mismo ng span, 1 yung ginagamit. So, hindi natin siya ina-average because it centralize the moment, no? Nasa L1 siya. I mean, nasa center lang siya. Unlike we have here uh, negative moments in left and right support. Makikita mo dito na kapag sa left side o left support, no, ng span 1 is hindi din ina-average yung length. L1 ang ginagamit. So, dito sa right support, dito siya, mapapansin nyo na nag-LN or average of these two. Okay, yung adjacent side niya. Mahalaga yung part na meron siyang adjacent span. No? Na-minimize nito yung resistance, no, na isang slab kapag may katabi siya. Of course, dapat ma-consider natin yun. Kaya mapapansin nyo, lumiliit yung LN natin because na-average silang dalawa. Or regardless of the length ng sarili niya, depende rin kung mahaba yung span ng katabi niya. So, nag-a-adjust po. Ganon din naman sa case ng right span. Kung dito ko design, yung right support naman yung hindi ina-average. Like L2. Okay? So, nagets natin. So, in short, lahat lang ng support sa pagitan ng dalawang span ang na-average. So, look at the more than 2 span system. Sa pag-end span ka, yung ating left support, okay, specifically left end span sa left. Specifically, the left support, hindi rin na naman ina-average yan, maging yung kanyang positive moment. Pero pagdating mo dito, sa support kung saan pinapagitnaan niya yung dalawang magkatabing span, na-average yung ating length. So, yan yung issue na nire-resolve natin. So, gumawa ko ng isang case dito, no, using these tools. So, considering that this length input, no, and this diagram. So, sabi ko dito, ganoon pa rin naman, no, may mili ka pa rin kung OAC, BEC, or C, no. So, technically, mamaya na yan. So,
about the color code. Ano ibig sabihin ng color code? Yung color code dito na kapag ganito yung kulay, blue, ito yung slab to design or considering blue to design. No? Ito po. So, ins- instead na gumawa ako ng panibagong calculator for two spans, minabuti ko na lang na, okay, ako as designer, ang lagi kong concentration is nasa gitna. No? So, we have three portions kasi dito sa diagram ko. So, nasa gitna yung aking design focus. So, kung ano yung nilagay kong length ng slab ko dito, for example, 2. Okay, ito yung nagbabago kasi ito yung dinidesign ko. Laging gitna ang dinidesign ko. Why? Para hindi ka malito. Okay, nasa isang concentration lahat. Pati H-min mo doon siya nakadepende. And so on. So, paano magiging two spans to? So, paano siya gagana? So, ito nga yung cases na ginawa ko. So, for example, we have 4 cases to design. Yung depende sa posisyon niya. Una, yung case 1 is 2 span lang siya pero nasa left side yung ating dinedesign. Pangalawa, 2 spans din siya pero nasa right side ng ating dinedesign. Possible yun, di ba? Pero syempre kung 2 spans siya tapos parehas pa sila ng length, edi isa na lang i-design mo. Pero what if kung magkaiba ang length nila? So, hindi ano yun. Hindi parehas yun. So, you need to specify like right ba siya o left. So, magkaiba yun. And then case 3, more than 2 span siya, pero end span yung kanyang support. Okay? Or, yeah, nasa end span yung location niya, pwedeng left or pwedeng right din ito. No? So, lagay ko pala dito. Left or right. So, then, case 4, more than 2 span siya ulit. Pero, interior span siya. Okay? So, parang bali 5 pala yung positioning na itatry natin. So, bear with me and sana ito yung magiging kalabasan din ng inyong mga slabs, no? Version 3.0 na siguro yung changes natin, no? Variation. So, yung problema yun kasi dinedevelop natin yung ating slab. So, simulan natin. So, like in case 1, no? So, paano kung 2 span siya at saka sa left side? So, again, may dinagdag ako dito, no? Na commands or sabihin nating inputs. So, hindi ko babaguhin ang mga parameters ko, no? So, we have 415 FY, 21 F prime C, 23.5. Okay, yan, gayahin nyo lang. Each mean depende sa lalabas dito. So, kung ano yung lumalabas dito, nagsiling lang tayo dyan, divisible by 25. Pero, nagiging 100 siya, no? So, divisible by 25. So, ngayon, paano ko simulan? 2 spans. So, slab system. 2 spans. Yun. Sa slab system, tinatanong ka kung more than 2 spans ba siya. So, naka-data validation tayo. No, ang ating selection ay drop down. Ang ating selection ay 2 spans lang or more than 2 spans. So, sa validation, ito yung kanyang selection. So, yun. So, dahil gusto natin yung case 1, 2 spans. So, 2 spans. Case 1, 2 spans, and left. So, ngayon, sa command ko dito sa position, automatic na ang pagpipilian lang dapat ng selection ay left or right and span siya. Kasi dalawa lang naman, di ba? So, left or right ba siya? So, left. Di ba?
Pero, pag namili ako ng more than 2 spans, hindi mo makikita yung left or right lang. Isinama niya dito yung interior span. So, pwede kasi mag-interior span, right or end span or left. Diba? So, naka-if condition tayo sa data validation. Paano gawin yun? Okay, like, click mo lang tong cell, tapos punta ka sa data. Diba, naka-home ka, no? Click mo lang yung cell, taka ng data, and then data validation. So, magkakaroon ka dito ng list. So, list, ito yung list, and then sa source, mag-type ka ng if function. So, if. So, diskarte na niya yan kung ano yung i-if mo. So, like, if this cell, sabi nga natin, di ba? Okay, wala na tuloy. If this cell is 2 spans, ito yung pagpipiliin niya. Ito yung pagpipilian niya. For example, i-click niya to. Ito. Okay? Or ito. Diba? So, like, ulitin ko data validation, yung list. So, ulitin ko na lang yung command. Like, if, no, this cell is equal to 2 spans. Dalawa lang naman pagpipilian, more than 2 spans or 2 spans. Ibig sabihin, ang pagpipilian ng 2 spans, dalawa lang, left or right lang. If not, tatlo pipilian niya, itong tatlo. So, dinadrag-drag ko lang. So, and then close. Okay. So, kaya mapapansin nyo, 2 spans nakalagay, so kailangan niya sundin yun. Left or right lang. But more than 2 spans, of course, hindi na siya 2 spans, tatlo na pagpipilian niya. Okay? So, dun muna tayo sa case 1. So, 2 spans and then left. So, anong gagawin ko? Para masunod ko yung case, of course, yung adjacent sides, nung dinidesign mo sa gitna, yun lang ang gagalaw. So, dahil nasa left span ka, okay, nasa left ka, of course, 0 na yung katabi mo. So, adjusted length at left is 0. No? Tapos, kapag of course, yung kanan mo, may katabi ka. So, ilagay mo na yung length ng katabi mo. So, like, halimbawa, 5. Okay? So, may napansin kayo dito na part dito. So, itong orange na to, text. Na 0 ito, tapos ito naging 3.5. Bakit? So, ito nga pala yung average length. No? Just in case na gagamitin natin si LN dito, no? Ito na ready na yung average niya. So, this is the average of these two lengths. Bakit to na 0, sir? Kasi 0 o walang katabi yung ating dinidesign na blue. Paano kung interior span yan, sir, na more than 2 spans? So, magkakaroon yan ng length dito. Automatic mag-average siya. So, later, pakita natin. So, sa ngayon, we have case 1, no, left side or left span yung dinidesign natin. So, yan na, naposisyon na natin siya. Ready na to. No? So, basta tama lang yung mga nilalagay mo dito. No? So, ito tama na to. So, diretso na yan. Ibig sabihin, yung ating H minimum is depende sa nasa gitna. No? Or ito. So, 100 and then wala namang pinag-iba sa designing. Ayan pa rin yung LL, 4.8. So, maglagay siguro ako ng 1.5. Ceiling 0.5. Others 1.5. So, ayan. No? Alam nyo na yan. Then, we have to design. So, dahil 2 spans siya, to the left, okay, left side, 2 spans. So, ano yung ating, ito yung left, negative, ito yung right, negative. Tandaan nyo lagi, ang focus ng design natin ay nandito sa slab na to. Ito yung thickness niya. No? So, kung gusto nyo ring i-design yung 5, mamaya, no? O di ilipat mo lang siya dito.
Tapos lipat mo yung posisyon, ito naman yung 2. Di ba? I-move nyo lang siya. Ganun din naman yung concept. So, like, here, so, tawag dito. So, 2 meters yung design mo, no? Okay, so, we have 14.7 uniform load. Kinikerry niya. So, this is the left negative, right negative, and then the positive at the center. So, position the approximate shear. So, sa positive part, of course, we have end span. No? Number 1, nalagay mo dyan. No? Discontinuous end integral with support. So, hindi siya unrestrained. So, next, negative moment at the left. So, this is the negative moment at the left. So, that is the interior face of the first, of exterior support. So, with spandrel beam 4. While the right support or right negative is may katabi siya. So, ito siya yung tinatawag natin interior support or the first interior support. So, exterior face siya ng first interior support. Tapos, 2 spans lang siya. So, we have 6. Number 6. Okay. So, automatic. Alam naman na natin na dinedesign niya yan. So, double check lang natin. Si number 1 is for positive. So, WL n squared over 14. So, tama naman, no? And then, sa left support ng left side, so, it's either 24 or 16. Pero dahil 4 yung napili natin, dapat 24 yung lalabas dyan. So, sure ball, no? And then, WLN squared over 9. So, nandito yan. So, alam na ng codes natin, no, na dapat yun yung tama. So, ngayon, dito tayo magkakatalo-talo sa link, no? So, possible na pwede tayo magkakaiba ng sagot dito dahil depende yun sa length na nilagay mo. So, dyan na papasok yung averaging, sinasabi ko. So, actually sa typographical error to, no? So, WL squared over 8. Actually, sa positive moment, no? Technical, hindi tayo nag-averaging sa positive moment, no? You know it what, no? So, pwede siguro na lang palitan na lang natin tong ln ng L, no? So, para regardless of the number of the span. So, no? Balitan ko na lang to ng L para walang confusion. Yan. Pero pagdating dito sa left side tsaka right side or right supports are ln pa rin siya. So, anyway, naintindihan nyo naman yung part na yun. So, ngayon, pagdating sa L, isipin mo mabuti. Kapag ito ang dinidesign mo na 2 spans tapos nasa left side, yung left support, okay, sa negative, ano ang kanyang L? Average ba? Or yung sarili niyang length? Let me, bigyan ko kayo ng time mag-isip. Okay? So, of course, no, tama. Yung sarili niyang length. Kasi wala tong i-average. So, wala siyang katabi. So, 0 yung katabi niya. Kaya nga, L1 dapat yung nandito. So, kaya mapapansin nyo, ang length na nandito ay 2. So, naka-condition ito na kapag left end span ang pinipili natin dito, kaya ako naglagay ng ganitong cell para magawa ko tong if condition ito. So, kapag ito ang nakalagay, left end span, ibig sabihin, ang pipiliin niya ay yung sarili niyang length. Naintindihan? Pero kapag right end span ang nakalagay dito, ang pipiliin niya naman ay yung average. Okay? So, in short, ganun yung ganun. So, kaya nagbabago din yan. Like, halimbawa, ito. Punta naman tayo sa left, sa right negative, no? Ng span na dinag-isa natin. So, ano ang ini-expect mong length na
gagamitin natin sa moment sa negative. Right. Okay? Or right negative moment. And in-expect mo, it should be the average between the two. Kasi may katabi siya sa kanan. Which is equal to 3.5. Kaya mapapansin mo, 3.5 yun nandito. So, yan ang susundin ng moment na WLN squared over 9. Yung 3.5, hindi po 2. So, at the backup computation, of course, naka-compute na yan, depende sa length na nandito. Anyway, itong part na to, hindi ito napiprint. Ito rin, hindi ito printable. So, ang printable po dyan ay ito. No? Itong part na yan, and then, of course, itong part na to. Yan. So, kasama itong picture. No? So, pati ito, kasama kasi ito yung designing part. No? So, yan yung para sa left side. Okay? Two spans left side. Okay? So, try ko to print para paggayahan reference. So, siya nga pala, no? Pag nag-design ka ngayon ng top main bars, ibig sabihin ng top main bars, ito yon top main bars. Ibig sabihin negative moment yung kinukuha natin. So, kaya pansin mo, ang dinesign niya ay yung galing sa maximum negative moment. Ayan siya. Pinagpilian tong dalawa. Then, kapag bottom bars is positive moment yan. So, positive moment, of course, nag-iisa lang naman yan. And then, LS, yung kanyang spot. So, nakuha ng RN, and then so on, so forth. So, we have a 300 spacing. No? Pero subukan mo mag 275 dito. Yan, lumiit yung spacing. Pansin nyo. Kasi humina yung bakal mo. No? So, kailangan sinsinan yung spacing. So, yung 415, ang laking tulong ng tinataasan mo yung strength ng bakal sa spacing. Kumukunti lang yung kailangan mong bakal kasi malalayo ang pagitan. Pero ang tanong, nakakasiguro ba kaya tayo na makakapwede tayo ng 415 na FY? So, madalas nasa 2.70 or 75 yung ating 10 mm. So, sige. So, at least yan na yung ating makikita. So, I want to print this one. So, pwede nyo nang gayain yan. So, page number 1, tsaka page number 3 yung ating i-print, no? So, okay. So, huwag nyo na lang siguro pansinin yung page number 2. So, i-print ko na po din yan. So, hanggang page number 3. So, this is for case 1. One-way slab. Case 1. One-way case 1. PDF. Okay. So, let's proceed with the case 2. So, case 2 is 2 span naman siya, pero right. Okay? So, paano naman natin siya ililipat sa kanan? So, again, hindi ko babaguhin yung diagram ko at hindi ko rin babaguhin yung posisyon ng dinedesign ko. So, ito lagi yung ating dinedesign. So, ililipat ko lang, of course, yung niya, yung katabi niya. So, for example, ang gusto ko nang i-design, so ito yung drawing, 2 and 5. So, tapos na ako sa 2. So, ang i-design ko naman is 5. So, ilalagay ko ngayon dito si 5. Tapos yung 2 sa napunta? Sa left side. So, ito ngayon yung 2. Kuha natin. So, of course, wala na siyang katabi sa kabila. So, ayan na yung ngayon yung, naging right side na yung
ating dinidesign. So, again, the focus is the blue one. So, ngayon, papalitan mo rin yung ating commands. So, nasa right end span ka na. Okay? Yung posisyon dinidesign mo, nasa right end span. 2 spans pa rin. Wala akong binago sa kanyang mga parameters. Of course, yung HMIN ang nagbago. Kasi, anong tawag dito? Nagbago yung length mo dito kasi dinidesign mo 5. No? So, tapos 1 in continuous po tayo. No? So, yan. Save ko na. Ngayon, punta tayo sa averaging ng length. So, yan. So, pansinin natin, no? Ang dinidesign mo sa kanan is, again, positive moment muna niya is, of course, ganun pa rin. End span, 1. Tapos, force interior support pa rin siya. Exterior support siya. Okay, wait lang. Magbabago pala yung negative moment mo sa left side. No? Ito yung left side mo eh. So, pagdating dyan, this is the first interior support, exterior face. So, yung negative naman niya yun, sa left side, ang number 6. Okay? And then sa right support negative moment, right support negative moment is end span. So 4. Or should I say interior of face of exterior support, which is number 4. So baliktad naman siya ngayon. Okay? Kaya pansinin nyo ngayon yung ating mga moment. Okay? So ngayon, magtatalo na naman tayo sa average length. So, ngayon, tingnan nyo mabuti. Kapag right support or right negative moment ang tinitingnan mo, ano ang span na ini-expect mo dun sa WL squared over 24? Correct. Dapat yung 5. No? Dapat yung 5 kasi walang katabi to. 0 siya. At saka pansin nyo, nagbago din siya, no? Nung nag-0 ako dito, automatic 0, wala siyang in-average, no? Pero ito, nagkaroon siya. So, next. Doon sa right support of the slab, 5 yung ating length. And then, the left side is yung average length, 3.5. Okay? Yun. So, same concept. At ganun din yung nangyari. Okay? So, and we have the answer. So, yung ating spacing pala ay divisible by 25. Okay? So, kaya ganyan. So, print ko na ulit. 1, 2, 3. So, this is case 2. Okay. So, next case is we need to do the more than 2 spans. So, okay na tayo sa 2 spans, no? Dalawa lang naman. So, more than 2 spans or pero unahin natin yung position na nasa end span siya. So, actually, kung ang position niya ay nasa end span, it will act also as also like a 2 span, no? Kaya lang, nagkataon na, no? Na marami lang siya, no? Puro interior spans na yung mga ano. Pero paano kung ang dinedesign natin is yung nasa end span slab na more than 2 spans? So, mag-a-act siya as a left side of a 2 span. Parang ganito. No? Pero this time, hindi WLN squared over 9 ito. Bagkus, that is over 10. No? So, mapunta man siya sa right side, ganun pa rin, baliktad lang or imimirror mo lang yung position. So, gawin natin. So, paano kung more than 2 spans ka na? Like, ganun pa rin. Yung focus ko pa rin nasa gitna. So, lalo na, no? Na, yung nasa gitna siya. So, halimbawa, 4 meters yung ating dinedesign. Tapos,
end span daw siya na nasa left side. So, isisiro mo yung katabi niya sa left. Wala siyang katabi dyan. Ibig sabihin, alisin mo lang sa paningin mo tong part na to. So, dito ka na. Sa dulo mo ngayon, yung dinedesign mo. So, anong katabi niya? For example, ang katabi niya ay 3 meters. Or sabihin na natin 5 meters. Okay? So, and then, isipin mo na may mga katabi pa siya dito. Kasi more than 2 spans nga. Nai-gets nyo? So, pero wala tayong pakialam muna doon. Dahil ang adjacent niya ang pinakamahalaga dyan. So, again, nakuha ka ng H-min para sa 4 meters. Pero babaguhin mo pala to na 1 in continuous kasi nasa end span ka. Okay? Hindi mo pala babaguhin. Okay? Tapos ito, babaguhin mo to. More than 2 spans na siya. Tapos, left side, left end span. Again, tatlong pagpipilian mo pag more than 2 spans. So, left end span. Actually, yun na yun. Okay? So, positive moment. Again, end span daw siya. So, parang 2 spans nga, no? Na nasa end span. So, pagdating sa negative moment sa left, of course, exterior face naman siya. So, interior face na siya of exterior support. So, that is 4 again. And this is 6. No? So, and when it comes to length, of course, no? Ito yung kanyang design. So, sa left side, yung sarili niyang length. Sa right side moment, yung average. Ayan siya. No? Naka-ano yan, naka-program. And that's it for the more than 2 spans, left end span. So, treat ko to ulit. This is more or one-way case 3. Ayan, pinapatunayan lang natin dito na pwede siya, no, para sa lahat. Tapos na-average niyo. So, next. So, more than 2 spans, tapos sa right end span naman siya. So, same case. 4 meters pa rin siya pero at the same pinagkaiba lang nasa kanang ano siya, dulo. So, of course, yung katabi niya noon before that is, for example, sa left is 3.5. Tapos 0. Okay? 4 meters pa rin siya, for example. So, yung ating average is 3.75. So, ngayon, yan na. Wala na tayong binago. Meron pala. Kasi nasa kanan ka na, nasa dulo ka na ng kanan. Ano? So, magbabago yung negative moment mo. Pagdating sa left side, eto ka. So, that is interior support na. No? So, interior support, exterior face of the first interior support, that is more than 2 spans, 7. More than 2 spans, 7. Yan. Hindi na siya double squared over 9, kundi 10. Tapos pagdating sa right, that is interior face of first exterior support. So, that is 4. Yan. Average. So, ito siya. Okay? 3.75 to Yan. 3.75. Tapos ito yung 4. Sarili niya, and then yung average. Left and right. Okay? Then, tutukan nyo no. Control P. We have to say case. One way. Case 4. Okay? Case 4 sa right side ng end span. And we are down to the last. Okay, so case 5. Case 5. Case 3 or 4. And pala. 3 and 4. So, parang may na-miss out ako dito isa. So, na yan. One way. Yan. Sa case 3.
ginawa natin. Dito. Dapat to 7. No? Kasi left spans more than 2 spans. So, dapat to WR squared over 10. So, ulitin ko po yun. Left side or left hand. So, this is 5, 0. No? This is 7. This is 4. So, print. Overwrite ko lang yun. Okay. So, we're down to the last sample case number 5, interior span. More than 2 spans ng interior span. So, interior span, yan siya. So, syempre, dahil interior span na siya, may katabi na siyang dalawa. Okay, parehas na siyang may katabi. So, this is now the both end continuous. So, imposibleng mag-interior yan ng hindi wala kang katabi, di ba? So, sa gitna siya. So, for example, ang katabi mo ay 2 meters sa left, tapos 4 din katabi mo sa right. O sabihin natin 3 meters ka lang sa gitna. So, interior ka. So, again, each minimum, susundan niya yung length na nandito. Okay, sa 3 meters. Tapos both end continuous. So, yan pa rin yung parameters, interior span. So, ngayon, ang concentration mo ito. Kung ito ang left side negative mo, moment, ano ang susundan mo? Na length? Yung sarili niya o yung average sa left? Correct. Yung average sa left. So, kaya expect mo sa left side, yung average sa length. Sa left, yung kanyang ginamit. While dun sa positive moment, ang ginamit niya is 3. Yung sarili niya. Pansinin niyo sa right, ang ginamit niyang length ay yung average nung nasa right. Yung 3.5. So, yun lang. Okay? So, pagdating naman dito, so dahil nasa interior span ka, for example, ito ka, ang dinidesign mo yung first interior span. So, ngayon, magbabago na lang yun dito sa positioning ng ano mo. So, kung first interior support ka na nagde-design, so, ano yan? Left side, no? Yung left negative mo is what? So, first thing positive muna pala. So, interior spans yun, all. So, WL squared over 16 lang yun. Which is 3. So, wala namang pinag-iba yan. And then, negative. Left side, or left support negative, first interior span. So, we have the first interior support, exterior face. Okay. Exterior face of the first interior support. More than 2 spans, so this is 7. Correct. So, this is first interior support, exterior face. Now, this is the interior face of the first interior support. So, exterior face of the first interior support. And then, sa kanang moment, okay, is face of other support. Yan, face of other support, which is 8. Okay? So, yan po. No? And design. So, nga pala na nagbabago itong mga to. No? Yan, depende sa lalabas na sagot. So, print natin. This is for case 5. Okay. So, paano naman kung sa pangalawang interior span, yung one-way slab? Okay, so, edi puro ano na to, face of other support na siya. Yun lang naman na magbabago. For example, itong sumunod na span, which is yung katabing kapitbahay, ito po.
kaya yung 4 meters naman ang i-design mo. So, may katabi ba yung 4 meters? For example, 5 meters. So, babaguhin mo lang yun. I-transfer mo siya dito sa blue. So, 4. Diba? Ang daming katabi niya sa left. Ang katabi niya sa left, 3. So, katabi niya dito sa right, 5. Kama na. O, di ito na siya. Nalipat mo na siya. Pero this time, interior span ka na sa pangalawa. So, ngayon, ang magbabago na lang is ito. No? Yung positive moment mo, of course, ganun pa rin 3. Yung left side negative mo, okay, of course, face of other support na. So, parehas na sila 8. No? Yeah. So, kasi more than 2 spans yan and more than 3 spans ka pa nga eh. So, parehas lang na 8 yung ating moments. Ang concept nun kasi nasa gitna ka na, gitnang-gitna ka ng gitna. So, may factor yon sa ano mo, may resistance yun sa mga adjacent slabs niya. So, yan. Finally, we have our final one-way slab variation 3.0. So, develop na ito na may average ka na length. At the same time, positioning of our spot. So, again, wala akong dinigdag na drawing. Okay, binabago ko lang yung kanyang position sa katabi niya, no? So, appreciate this and try to remodel. At the same time, no, if you have your own style, do it. But again, hassleness, i-avoid natin yun, no? Maglilipat ka pa ng ibang sale or what, no? So, or I mean, sheet. So, of course, no, gawin natin convenient. Kung may mas convenient ka pang way, gawin mo. So, yeah. So, thank you for watching.